Dahil maulan ng ilang araw, tiningnan ko ang mga nalimlim na manok at nangingitlog na manok kung nababasa ang kanilang mga pugad. Hindi nabasa ng mga malimlim, ikutin. Parang may bubong na ang kanyang pugad. Nagdagan na ulit ang itlog. Nakalusot pa rin siya dyan kahit may taklo pa rin. Ito ang masaklap. Nabasagan na naman ang itlog. Hindi pa nalimlim, nabasagan agad. Ayan, kumain lang ako. Pagbalik ko, nasa pugad na yung hinahin. Kaya bumaba yung hinahin. Pagkakain ko muna bago ko linisan yung mga itlog. Natatakot akong pumasok sa breeding pen dahil ang broodcock ay namamalo. Kaya sabi ni Jayfern, gabi ko kunin para hindi ako paluin. At wag daw akong mag-iilaw para hindi ako kuritin. Kaya para-paraan para makapag-video sa malayo ko nilagay ang cellphone. Buti na lang paghawak ko sa manok, hindi siya pumalag. Yun nga lang sobrang laking broodcock. Kaya hirap na hirap akong hawakan. Malaki na ang manok at mataba ang nag-aalaga. Ayan, hindi ngayon magkasya sa pinto. Kaya hirap na hirap akong pumasok. Buti na lang na ihapon ko ng maayos sa fly pen. Tuwang-tuwa ako at hindi ako pinalo ng broodcock. Ayan, lilinisan ko yung itlog niya. At papuntan ko ng sakpil. Inahin na lang ang natira dito. Yung brood hen. Tinanggap ko na yung broodcock. At ayaw na yung magpababa. Bago siya itlog. Nagdala ako dito tubig na maganda nilagyan ko ng Sunrox. Ito na magpababa ng hinahin. Kaya na saklo siya sa broodcock. Kaya siguro nabasag itong itlog. Kaya tinanggal ko na yung broodcock para lumimlim na siya. Ayun yung magpababa. Kaya siguro nabasag ang itlog nito. Ayan, malinis na siya. Sana may mapisa. Ayan yung brood hen. Isa na lang siyang natira dyan. Sana mapisa ng ayos ang kanyang mga itlog. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more.